Hi guys, this is your Feng Shui Mom. Today gusto ko lang mag-share sa inyo ng konting knowledge and konting kaalaman para makatulong po sa inyo with regard sa mga direction. Compass based po tayo kasi since we are talking about Feng Shui. Ang bawat direction po kasi is meron celestial guardians and bawat direction is may elements. So, with that being said, meron din po yan na magandang kulay or lucky color for every direction. So, umpisahan na po natin and let's go. Ang north sector ng bahay po natin, ang celestial guardian po na nagpo-protect sa location na yan ay ang dragon turtle. And the element is water. So, any color that represent water po ang magandang ikulay natin sa ating shop or sa ating bahay. Ang pinaka-common na color is syempre black or blue. Next naman po ay ang south sector. Ang south po, ang celestial guardian ng south is the horse. The element is fire. So, any color po na nagre-represent ng fire like orange, purple, or red. So, yan po ang magandang ikulay or pinaka-concept ng ating kulay ng bahay natin or ng tindahan natin, office. Bahala po kayo. So, ang next naman po is ang east or ang sikatan ng araw. Ang protector, ang celestial guardian or protector po ng east ay ang dragon and the element is earth. Any color po na nagre-represent ng earth, any earth tone, green, brown, yun po. And the next naman po is ang west direction. Ang celestial guardian po ng west is ang tiger. So, ang element po dyan is metal. So, metal colors like gold, silver, bronze, mga ganyang colors po ang magandang ikulay natin. And sa mga ka-feng shui ko dyan na mahilig bumili ng mga displays, yan na rin po yung idea ninyo kung ano po ang magandang pwesto ng mga items na binibili nyo. Like for example po sa west, ang ilalagay nyo is tiger display. Pagdating naman po sa east sector, ang ilalagay nyo po dyan is dragon. It's either display ng dragon or picture ng dragon. Ganyan. Sa south sector naman po is horse. Picture or display, kayo po ang bahala. Ang ating north naman, ang ilalagay po natin dyan is water element. Kasi ang element po ng north is water. So, pwede po kayong maglagay ng aquarium nyo dyan. Pwede rin po kayong maglagay ng picture or display ng arwana, ng koi, ganyan. Pero mas maganda sa totoo lang kung sa north sector, maganda po ang ilagay nyo dyan is aquarium. Kung tatanungin nyo ako, ang magandang display, ang magandang fish na ilalagay nyo dyan is 8 goldfish at isang blackfish. Ang 8 goldfish, bilang palang 8, diba? Means infinity. Unending wealth and good health. Unending success, diba? So, ang number 8 sa Chinese or sa Feng Shui is very lucky. Wala kasing hangganan yan eh. Walang katapusan. Yun yung symbol ng 8. And then, yung isang blackfish naman, siya ang pantanggal ng negativity. Siya ang nagbabalance doon. Kasi kagaya po ng alam niyo po yung yin-yang symbol? Ang ibig sabihin po ng yin-yang symbol, basically is balance. Pag walang positive kung walang negative. Walang negative kung walang positive. Ganun po yon. Balance lang. So, dun sa suggestion ko sa inyo na 8 goldfish and isang blackfish, it represents balance too. And the water means money. Fish itself is money. Money maker. Diba mahilig tayo magsabit ng mga pictures sa mga dingding? So, kung gusto po natin magsabit ng family picture or picture ng nanay natin, sa southwest nyo po ilalagay yon. And then sa northwest naman po, ang picture ng tatay nyo. Ganun. Suggestion. Advice ko na rin po pala kayo. Pagdating naman po dun sa
mga iiwasan natin direction this year. Like for example po, ang sikatan ng araw. As much po, wag tayong maglagay ng basura dyan at wag tayong mag-iingay sa area na yan. Kasi nandyan po ang 3 killings. Ang 3 killings po is loss of wealth, loss of loved one, loss of reputation. Ang dala-dala po niyan is major disaster sa atin. So may possibility po na magkaroon ng money loss sa area na yan. So as much wag tayo, money loss and loss of family member, and loss of reputation, yun po yung dala ng 3 killings. So as much din sa area na yan, walang maingay. Walang maingay, hindi marumi. Ganon din naman po sa southeast sector. Ang southeast sector po kasi is nandyan si Grand Duke Jupiter ngayon taon. So as much, wag po tayo mag-iingay sa area na yan, and as much, lagi pong malinis. Napakadali lang naman po niyan mga ka-feng shui, kasi ang lahat naman po ng cellphone ngayon is may compass. Pumunta lang po kayo sa gitna ng bahay ninyo, and then buksan nyo yung compass para ituro po sa inyo kung nasaan ang mga bawat direction ng mga sinasabi ko. Like for example, kung nasa ng east, west, south, north, ganyan po. So, I give feng shui advices and free feng shui consultation. Just follow me and react sa video na to. Comment lang po kayo or message me directly para sa free consultation ninyo and free feng shui advices. Yun lang po. Have a good one.